Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Magandang araw o gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel na ito, lalo na sa ating butihing narrator. Isa rin ako sa mga sumusubaybay ng mga sari-saring kwento ni Bordes. Kaya isang kwento ngayon ang aking ibabahagi na sana na'y magustuhan ng lahat. Ito'y kwentong hango sa tunay na buhay at totoong nangyayari. At upang protektahan ang mga tunay na pangalan ng mga karakter dito, ay minabuti kong papalitan at itago ang kanilang tunay na mga pangalan at higit sa lahat ang pangalan naman ng lugar kung saan nagaganap ang pangyayari. Marami ba sa inyo ang naniniwala sa aswang? At marami din ba ang hindi naniniwala? Kung ako naman ang tatanungin, isa ako sa mga naniniwala na sila'y totoo at ito'y hindi isang haka-haka lamang sapagkat ako'y malapit lamang sa isang lugar kung saan nagaganap ang kwento ng pangyayaring ito sa panahon pa ng aking mga lolo. At ang kwentong ito'y ilang taon na ang nakalipas. Sa baryo ng San Antonio ay may kinatatakutang lumang balon na ilang taon na rin itong hindi iniigiban. Simula noong araw na natagpuan ng mga taga roon ang isang bangkay ng matandang aswang sa loob ng ilalim ng tubig nito. Isang pamilya ang naghahanap noon sa kanilang matandang inang nawawala. 3 araw na ang lumipas. Ngunit ang matandang nawawala ay natagpuan sa balon na ito kung saan dito kumuha ang buong baryo ng kanilang maiinom na tubig. At sa mga panahong iyon ay wala pang supply na kuryente at tubig mula sa city, at tanging ang nag-iisang balon lang na ito ang kanilang inaasahan sa tubig na maiinom at gagamitin araw-araw. Malaki ang balon na ito at maraming tubig na kayang-kayang suplayan noon ang buong baryo. Mga kalesa at kalabaw pa lamang ang ginagamit noon ng mga tao sa tuwing sila'y mag-igib ng tubig sa nasambit na balon. Isang araw ay nagtataka ang mga tao at napapansin nila na biglang nag-iba ang lasa ng tubig mula sa nasabing balon. Kaya sinuri nila ng mabuti sa ilalim nito kung anong dahilan ng biglang pag-iba ng lasa ng tubig nito. At dahil napapaligiran ang balon na ito ng mga matataas na punong kahoy at di rin ito nasisikatan ng araw ay siyang dahilan upang di nila matukoy kung ano ang nakikita nilang isang malaking bagay na lumulutang sa tubig nito. Madilim at malalim kasi ang bahagi ng tubig nito kaya tinanglawan nila yon gamit ang isang Petromax na ilaw na siyang naging usong pang-ilaw pa noon sa isang probinsya. Lahat nagulat sa kanilang nakikita sa ilalim ng balon isang bangkay iyon ng matandang babae at ito'y hindi nila nakilala. Tignan nyo. Isang bangkay ng matandang babae. Gulat na wika ng isa sa mga nag-igib ng tubig ng araw na iyon, nakakadiri. Uminom tayo ng ilang araw dito, tapos may nabubulok na palang isang bangkay ng matandang babae sa ilalim. Sabad naman ng isang babaeng nag-igib din doon. At lahat sila ay nagkakagulo ng araw na iyon. Pinagtulungan naman nilang lahat upang maiahon ang bangkay ng matandang. Nabubulok na ang bangkay kaya dahilan ng pag-iba ng lasa ng tubig na kanilang naiinom. Lahat ay nandiri at nasusuka sa tubig na naiinom nila na di nila alam na may bangkay na pala sa ilalim nito. Ayon sa mga taga roon, isang gabi ay may matandang babaeng nakasalubong ang 2 lalaking magkaibigan sa kanilang baryo. At ito'y nasalubong nila malapit sa nasabing balon, natanglawan at nakita pa ng magkaibigan sa dala nilang Petromax na ito ay may sugat sa bahagi ng tiyan nito.
Gusto sana ng dalawang magkaibigan na tulungan ang matandang ito dahil sa nakita nilang kalagayan nito. Ngunit di nila yon nagawa dahil sa biglang pagbabago ng anyo nito. Lola, magandang gabi po. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit may sugat po kayo? Tanong ng isa sa dalawang binatang nakasalubong ng matandang babaeng may sugat sa gabing iyon. Ngunit hindi sumagot ang matandang babae at nakayuko lamang ito na di man lang tumitingin sa kanila. Kaya nakadama sila ng takot dahil hindi ito kumikilos habang nakatayo lang at patuloy lamang itong nakayuko habang hawak-hawak ang sugat sa bahaging tiyan nito. Pare, hindi sumasagot, baka aswang yan, bulong ng isang binata sa isang kasama nito. At hindi iyon nakaligtas sa pandinig ng matandang babae, kaya nag-angat ito ng tingin sa kanila at nasalubong nila ang mapupula at nanlilisik na mga mata nito. At di lang yun, napansin nilang biglang tumatayo ang mga buhok ng matandang babae. Labis naman nilang ikinagulat ang nakita, kaya sabay napasigaw ang dalawang magkaibigang binata sa kanilang nakikita at nagkandara pang nagtatakbuhan palayo sa matandang babae. Hindi pala sila nagkamali na aswang nga talaga ang nakasalubong nilang matandang may sugat. At lingid sa kanilang kaalaman, na malubha pala ang sugat ng matandang aswang na maaaring ikamatay talaga nito ng gabing iyon. May mga sabi-sabing napapalaban ang matandang aswang na ito sa ama ng isang pamilyang inaswang nito ng gabing iyon at ito'y natatalo kaya ito nasugatan ng ganon kalaking sugat sa tiyan. At dahil sa sobrang hapdi at kirot ng sugat nito ay tumalon ito sa balon upang mabawas-bawasan man lang ng kunti ang hapdi at kirot nitong naramdaman kung sakaling makadama ng malamig na tubig ang sugat nito. Subalit hindi iyon sapat upang magamot ng malamig na tubig sa balon ang malubhang sugat ng aswang na ito, kaya namatay ito sa loob ng ilalim ng balon. Simula noon ay nagkanya-kanyang nagpapagawa ng balon ang mga taga-Barrio San Antonio. Inaabandona at tinakpan na lamang ang nasambit na lumang balon. At magpahanggang ngayon ay naroon pa rin ang lumang balon, na sa tuwing dadaan ang mga bata malapit rito ay may naririnig silang umuungol sa loob nito. Kaya natatakot ang lahat lalo na ang mga batang dumadaan rito. Isang araw ay namamalengke si Aling Linda, siya ay magtatakip silim na nang makauwi. At ilang minuto pa ang lalakarin niya buhat sa malaking kalsada papasok sa loob ng bahagi kung saan banda ang kanilang bahay. Wala kasing ibang madadaanan pa uwi sa kanilang bahay, kundi sa nag-iisang daan lamang kung saan madadaanan ang nasambit na lumang balon. Kampanting dumaan lang si Aling Linda malapit sa balon habang bitbit niya ang kanyang mga pinamili. At kahit medyo madilim na ang paligid ay naaninag pa rin niya ang lumang balon na kanyang madadaanan. Nang siya'y nasa tapat na ng lumang balon ay ganoon na lang ang pagkagulat niya. Nang mapansin at makita ang isang matandang babaeng nakatuwad sa tabi ng balon. Natigil si Aling Linda sa paghakbang at siya'y parang namagneto at di makagalaw sa kinatatayuan dahil sa kanyang nakikita. Tinitigan niya ito ng mabuti at totoong isangang matandang babae yon na nakatuwad sa tabi ng lumang balon. At lalo siyang napaurong nang mapansin din niya ang mga matatalim na mga mata nitong nakasulyap pa sa kanya habang ito'y nakatuwad. Pilit na kinalma ni Aling Linda ang kanyang sarili upang di siya daigin ng takot ng mga sandaling iyon. Humugot siya ng hininga at pinilit ang sariling di magpapadala sa takot. At lakas, loob pa niyang binati ito, "Magandang gabi po sa iyo, Manang."
Nauutal at pagbibigay galang pa ni Aling Linda sa matandang babae, hindi ito sumagot sa kanya. At nanatili itong tahimik at di gumagalaw sa tabi ng balon. Kaya masama na ang nasa isipan ni Aling Linda ng mga sandaling iyon, at gusto na sana niyang magsisigaw at tumakbo palayo rito. Subalit pinigilan niya ang sarili at ipinakitang di siya takot rito, at muli pa niyang inulit ang pagbati sa matandang ito. "Magandang gabi po sa iyo, Manang." Ulit na pagbati ni Aling Linda rito na di niya naiiwasang manginig ang kanyang boses. Ngunit ganoon pa rin, hindi ito sumasagot sa kanya, at nanatiling nakasulyap ang mga mata nito sa kanya. Kaya nanindig na ang kanyang balahibo nang maisipang aswang talaga ang matandang nakatuwad na ito. Doon muling nagulat si Aling Lora at sabay na pasigaw ng tulong. Nang makitang bigla na lang tumayo ang matandang babae, at kasabay ding nagsipagtayuan ang buhaghag at mahabang buhok nito sa ulo. "Aswang!" Sigaw ni Aling Linda, at sabay siyang kumaripas ng takbo palayo sa lumang balon. Nalaglag ang mga binitbit niyang pinamili, kaya nagkalat ang lahat ng iyon sa daang kanyang tinatakbuhan. "Diyos ko! Tulungan mo ako, di ako pwedeng magkamali." Isang aswang ang aking nakikita sa tabi ng lumang balon. Sigaw ni Aling Linda na parang nawawala sa sarili sa sobrang pagkatakot sa nakita nito. Nahahapo siyang ipinagpatuloy ang pagtakbo upang makalayo sa lumang balon, kung saan nakita ang nakatuwad na matandang aswang. At akala ni Aling Linda na siya'y nakalayo na sa lumang balon, ngunit yun pala'y di pa siya nakakalayo. Sa pagod niya sa pagtatakbo ay saglit siyang huminto upang magpahinga. Ngunit nang siya ilumingon ulit sa kanyang likuran, ay labis siyang nagulat ulit, sabay na patili ng malakas na halos ikawala ng kanyang boses. Nakita niyang nakalutang na sa hangin at nakasunod pala sa kanya ang matandang aswang. At doon niya napagtantong hindi pala siya nakakalayo sa lumang balon, sa kabila ng pagsisikap niyang tumakbo ng mabilis palayo rito. Takbo lang pala siya ng takbo, ngunit siya'y nanatili lamang sa may di kalayuan sa nasambit na lumang balon. Muli siyang sumigaw at humingi ng tulong ng ilang beses, at nagbabaka sakaling may makarinig at makatulong sa kanya ng mga sandaling iyon. Ngunit ramdam na niya ang hindi paglabas ng kanyang tinig mula sa kanyang lalamunan na para bang sadyang may kapangyarihang pumipigil roon. At kasunod niyang naramdaman ang biglang paghakos ng aswang sa kanya. Tuluyan na siyang nawalan ng boses, subalit nanlaban siya sa aswang at nag-ipon ng lakas upang makawala mula rito. Bigla niyang naramdaman ang mga matutulis na bagay na tumusok at bumaon sa kanyang braso, at nalaman niyang mga kuko pala ng aswang iyon. "Tulungan niyo ako!" Buong lakas niyang sigaw at muling paghingi ng tulong, ngunit ganoon pa rin, halos hindi lumalabas ang kanyang nang tinig ng mga sandaling iyon. Mabuti na lang at napadaan ang isang kapitbahay ni na Aling Linda na si Mang Simon at ang anak nitong binata na kapwa may dalang kalabaw. Pakakagat na rin kasi ang dilim ng matapos ang mga ito sa huling inaararong bakanteng lupa na pag-aari ng kumpare nito. Nagulat pa ito at ang anak nitong si Hipolito nang makitang may malaking aninong itim at parang may isang babaeng nagpupumiglas mula riro. At narinig pa nila ang mahinang sigaw ng babae. "Tay, ano yan?" Tanong ni Hipolito sa ama nitong si Mang Simon. "Hindi ko alam anak, halika at lapitan natin." Narinig kong humihingi ng tulong ang babae.
mabilis na lumapit ang mag-ama at iniwan muna ang kanilang dalawang kalabaw. Nanlaki ang mga mata ni Mang Simon nang sila'y malapit na sa mga ito. Doon niya na lamang isang babae ang sinunggaban ng isang di maipaliwanag na nilalang. Ang tanging maaaninag niya sa malaking aninong ito ay ang buhaghag na buhok nito. "Sino ka?" Matapang na sigaw ni Mang Simon habang sila'y paparating. Naramdaman naman ni Aling Linda na siya'y binitiwan ng aswang at kapwa nila nakitang lahat ang paglutang nito sa hangin papalayo at ang unti-unting paglahon nito na parang usok. Mabilis namang inakwat nilang mag-ama si Aling Linda na hindi na makapagsalita dahil sa pagkatrauma nito sa aswang na ibig sanang pumaslang rito. Mabuti na lang at nadaanan pa siya ng Mang Simon at Hipolito. Mula noon ay hinding-hindi na dumadaang mag-isa si Aling Linda sa lumang balon na wala itong kasama dahil sa karanasan nito. Ayon sa mga haka-hakang naririnig nila, ang matandang aswang na nagpapakita kay Aling Linda at ibig na pumaslang rito ay apo ito sa matandang aswang na tumalon noon sa lumang balon. Hindi lang si Aling Linda ang pinapakita sa nakatuwad at nakaabang na matandang babae sa tabi ng balon, kundi marami sila. Para bang hanggang ngayon ay galit pa rin ang pamilya ng matandang tumalon noon sa balon. Dahil hindi nalalaman ng mga ito kung sino ang nakasaksak noon ng lola nila na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.